Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. Dito na tayo sa verse 9 ng Kawikaan, chapter 12. Yun, umpisa na natin. Ang maralitang nagsisikap, mabuting di hamak kaysa nagkukunwaring mayaman. Ngunit sa gutom nasasadlak, kahit sa kanyang mga hayop, ang matuwid ay mabait. Ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sasagana sa lahat. Ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan. Ngunit ang tungtungan ng matuwid ay di magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig. Ngunit ang matuwid ay malayo sa ligalig. Ang kakamtin ng tao ay batay sa gawa o sa salita. Bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Akala ng mangmang ay siya lamang ang tama. Ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita, sumusugat ng damdamin. Ngunit sa magandang balita, sakit ng kalooban ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman. Ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid. Ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Ngunit namumuhi si Yahweh sa sinungaling. Ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Sorry, medyo bulol lang ako ng konti. Yun, dito na tayo sa verse 23. Hindi agad sinasabi ang alam ng matalino. Balang araw ang masikap ang mamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay. Ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ang daming verse marami akong verse na nakuha dito sa chapter 12 na aking natutunan, pero pipili lang ako ng isa hanggang 2. At ang naano ko dito ay unahin ko yung verse 25. Sabi dito, nagpapahina sa kalooban ng isang tao ay ang kabalisahan. Ngunit ang magandang balita ay may magandang dulot. So yun, ang kabalisahan daw pala ay nagpapahina sa kalooban ng isang tao. Isang halimbawa dyan ng kabalisahan ay problema sa pinansyal or sa pagkain, or kung saan man, pagkain man yan,
financial man yan, pambayad man yan ng bill, at yun, pag wala kang pera, yun, isang kabalisahan din yun. Ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. So yun, ano ba yung magandang balita? Ang magandang balita ay based on sa aking pagkakaintindi ay yung pagbabasa ng Bible, yung nilalaman ng Biblia, at yung yun, pagbabasa ng Bible at yung nilalaman ng mensahe na nakapaloob dun sa salita ng Biblia na pwede mong panghawakan at panampalatayahan. Yun yung magbibigay ng kasiglahan sa atin. Sa ating mga nakakaunawa ng salita ng Panginoon, especially sa ating mga kabataan ng church. At yun yung isa na verse na aking nakuha dito sa chapter 12. At ito namang isa pa ay itong verse 27. Ang sabi dito, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. So yun, maging masipag tayo upang lagi tayong may magandang hinaharap. Ulitin ko, verse 27. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. So yun, huwag tayong maging tamad. Huwag tayong tatamad-tamad o pa-relax lang. So kailangan nating magbanat ng buto para sa ating magandang hinaharap. At yun yung bagay na aking natutunan dito sa chapter 12. At yun, nawa patuloy niyo ako samahan sa aking pagbabasa ng Bible. At dito na tayo sa chapter 13 bukas, and see you to next devotion. At yun, nawa ay meron kayong nakuhang aral doon sa aking nasabi, at nawa ay naunawaan nyo yung gusto kong iparating. Maraming salamat dahil patuloy nyo akong sinasamahan at patuloy nyo akong sinusuportahan. Salamat dahil lagi kayong naririyan. At yun, hanggang dito na lamang, and God bless.